Kasi when you say communication, hindi lang siya basta pag-uusap eh. Mhm. Dapat yung pinag-uusapan is naiintindihan. Nag-lack siya ng professionalism doon kasi parang nilabas niya yung identity ng client. Hindi mo vina-value yung time Mhm. nung ka-work mo and your time as well. Kung ano man yung lessons na pwede nating makuha from it, kunin natin, di ba? Pero syempre, mas happy pag kasama kita. Ano ba? Mag-ulit! Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, chatters! Kamusta Hello, kayo? chatters! Welcome back! Kamusta, And, chatters? May nagbabalik. and May welcome nagbabalik. back! Sige, sige. Hi Hindi po, kayo doon nakapag-type ng chatters! Yes. I'm back. Sorry. It's good to be back. Wow. Wow, good to be back. Diba? Ayan. Yes. Welcome back, Besh. Thank you Yeah. po for having me again. Okay, Hindi, Happy New pinagbigyan ka Year! namin. Yeah, Happy New Year. Oh, Happy New Napaka-late. Year. Happy New Year. Belated. Happy New Year. Tapos February ito na may upload. Bakit? New Year pa din yun, Chinese New Year. Diba? Chinese Chinese New New Year. Year. Ano Yes. ba? Well, Kung hey, Fat Choy. Okay. May sasabihin ka, eh? kaya sabi ko, gusto ko lang sabihin na bumalik si Besh kasi nga nung last na episode, nabitin siya. Hindi siya nakapagsalita ng masyado. Yes, ni-request ko po talaga na mag-guest ulit ako dito. Isa pa, Para pwede. solo ko na. Solo ko na. Solo. Okay, bukas makaka-receive tayo ng request din from MC. Ate ako naman. Solo niya naman. Solo naman yan. Yes, Gusto guys, namin na. yan. Okay. So, quick catch-up lang, Besh. Since New Year ngayon, anong happy at new sa'yo ngayong 2025? Happy at new. Actually, parang wala namang new pa so far. Pero very happy very happy sa celebration ng New Year. Pero syempre, mas happy pag kasama kita. Ano ba? Mag-ulit! So ano pala to? Episode pala to ng Ayun, Sister wala pala pa to. namang new so far, pero very happy nga sa blessings na natanggap last year and sa darating this year. Yes naman. Yes. Okay. So, kasi nga naman, ano pa lang date ngayon? January, ano pa lang naman? January 10. Atat naman tayo sa new. Sa new. Atat naman ako sa new. Yung alam yung pagkapasok pa lang gusto mo may bago na. Gusto may bago na ganun, diba? So, same old pa rin tayo. Same work pa din, ganyan. Yes. Pero, ngayon, medyo bumalik lang tayo ng konti sa past. Okay? Kasi, hindi tayo nagkita-kita nung, kami ni A, hindi kami nagkita ng mga, before Christmas, di na kami nagkita. Eh, may humabol na chismis. So, kailangan pag-usapan natin yun. Diba? Hindi pwedeng papahuli tayo noon. Okay? So, what I'm Just talking one. about is, wait lang. So, bago natin simulan yung topic, gusto kong i-rate ninyo yung sarili nyo. I-rate ninyo yung professionalism ninyo. At work, syempre. A. Lock talaga. Ako naman, I think 8. 8 out of 10. Because, like ko naman sinasabi dito sa podcast natin na pag nasa work, strict talaga ako. Kilala Okay. nila ako stricto sa work. And always on time sa trabaho, doing all tasks on time as well. Pero pag nakikipagharutan, harutan din naman. Hindi naman, actually, hindi naman yung harutan na naglalandian na. Pero yung, yung, kumbaga, kunyari, nagkukulitan, makikipagkulitan din naman ako. Pero pag nainis talaga ako, professional na Pag nainis, Balik nagiging tayo sa, professional. Oo. okay. How about you, Besh?
Siguro ako po, nasa 6 pa lang, ganyan. 6 out of 10. 6 out of 10. Parang Bakit? feeling ko, madami pa po akong dapat matutunan Mhm. or ma-improve, professionally speaking. So, yan po. Okay. So, tamang-tama yung topic kasi talagang marami kang Pero ikaw, matututunan sa dapat amin. sinasagot mo din yun. Sasagutin ko Hindi nga mo. yun eh. Pero gusto ko lang Ah, sabihin sa kanya na tama yung topic para sa kanya kasi marami siyang matututunan sa atin. Very professional kasi. Yes. Ako 8, baka siya 9. 9 to 9. 10 ako, 10. Ate, Perfect. Nagkakalala, perfect. joke lang. Parehas ako 8. 8. 8. Kasi parang feeling ko, 10 dapat, pero -1 kasi lagi akong late. Tapos -1, problema ko talaga yun, lagi ako late. -1 ulit kasi um, ma-attitude ako minsan. Nag-a-attitude ako sa work, ganyan. Minsan? Charot. Minsan, na, Tapos sige na biglang nga. pinatay yung connection ni Beshi. Ay, hindi pa Nawala hindi ako pwedeng bigla. binabasag-basag dito. Sorry po, Poppy. Hindi, joke lang. Ayun. So, ilang years na rin naman kami kasi ni A sa nagtatrabaho. Ilang years na? Yeah. More than 10 years na. And ikaw, ilang years ka pa lang naman, 'di ba? Wala ka pang 10 Yes. years. Mga 6 Wala years? pa. 5 5. years. 5 years. 5. Yeah. So, marami ka pa talaga. And, mataas na rin naman yung 6, no? Taas na rin Taas yung na din. 6. Taas na rin. Dami na rin Kasi kung pinagdaanan. kung nung 5 years pa lang ako, sabihin ko siguro mga 2. Kasi 10 minus attitude ako, minus. De, joke lang. Okay. So, yun na nga. Ang topic natin ngayon is professionalism because of dun sa naging issue ni BJ Pascual and ni Denise Julia. If, familiar ba kayo doon? Okay. Yeah. Of Yeah. course. As Chismis. a chismosa. Grabe yun kasi sobrang no, magki-Christmas na saka sila naglabas ng mga screenshots, ng mga statements, ganyan. Hindi na nila nirespeto ang birthday ni Jesus. Charot! Joke lang po. So, ayun. So, since alam ninyo yun, magbigay nga kayo talagang inutusan. Ako muna yung magbibigay. Magbibigay tayo ng mga feeling natin, yung mga hindi professional na ginawa nila. Yung mga unprofessional na parang napakita dun sa issue na yun. Okay? So, simulan ko. Syempre nung sinasabi pa lang, yung kinukwento ni BJ, kasi sa mga hindi nakakaalam na chatters, nagsimula kasi yung issue doon sa isang podcast ni Kush. Kush or Kush? Ni Kush. Kush Push, I kila. think. Okay, Kush na lang. Kung anong bye-bye, yun ang salita. Salita. So, Kush. Si Kush, meron siyang podcast and guest niya si BJ. Tapos si BJ parang nagkwento siya ng parang worst experience niya sa work niya, ganun. And nabanggit niya yung experience niya kay Denise Julia, which is parang last minute nag-cancel ng dapat shoot. So, because of that, ang daming resources na nasayang and syempre yung oras nila, ganyan. And then biglang naglabas din ng experience si Kush na parang sobrang late nga daw. First, nag-cancel. Ganun din, parang last minute cancel si Denise Julia. And then, sobrang late naman na siya dun sa shoot nila sa podcast. So, syempre, parang ang immediate na judgment natin or comment natin is sobrang unprofessional naman talaga ni Denise Julia if yun, kung yun yung pagbabasehan natin, yung mga kwento nila. Diba? So, pero biglang naglabas nga sila ng mga screenshots, ganyan. So, nakita natin yung kung ano ba yung mga lapses ng bawat party. Bawat isa, diba? So, yun. So, sa akin, ang pinakauna kong nakita talaga na parang very unprofessional is yung communication
Kasi kung titignan mo yung mga screenshots nila, parang hindi sila masyadong klaro sa kung ano yung gusto nilang mangyari. Mangyari. Oo, parang nandoon pa lang sila sa negotiation. Pero yung isa, nag-a-assume na confirm na. Yung isa naman, parang naghihintay pa rin siya ng confirmation dun sa budget na gusto. Kasi parang dun umikot yung sa budget. Pero yung isa, nag-assume na. And then, hindi klaro sa bawat isa yung, yun nga, yung budget. Hindi, wala kasing confirmation. Which is, yun ang pinaka-importante. Yung confirmation. Kasi paano, bago mag-proceed. 'Di ba? Mm. Pero kasi, yung way ng pagsasalita nila, parang hindi nga klaro. Hindi, parang ang gusto lang nilang i-assume yung gusto nilang mangyari. Alam mo yun, Ah, mag-proceed lang tayo kung ganito yung budget. Tapos, magpo-proceed na tayo kahit hindi pa na-confirm yung budget, ganun. Kaya humantong sila dun sa hindi na lang natuloy. Ganon. Nang ilang oras, actually hindi lang siya one day parang ilang oras na lang bago shoot. So, communication. Which is very important. Para anong masasabi ninyo sa communication when it comes to in the context of professionalism? sige, Besh, ikaw muna. Sige. Yeah. Very important sa pagdating sa being professional. Very important siya um, kasi when you say communication, hindi lang siya basta pag-uusap eh. Mhm. Dapat yung pinag-uusapan is naiintindihan din. So, doon nabibuild yung relationship nyo with others. And then, doon kayo nagkakasundo. So, very important yung communication. Na hindi lang basta mag-usap, magkaintindihan nga sa kung ano talaga yung parang objective nyo or goal nyo Mm-mm. for, ngari, yun nga, kay VJ Pascual for that specific project. So, yun. Yeah, I agree. Yun na lang nasabi ko. Yeah, I agree. And actually, for me, communication is the very important thing when it comes to work. Kasi nga doon nag-i-start lahat eh. And if the communication is not clear, and oh yeah, kung hindi clear yung communication, hindi rin clear yung work na mangyayari, Mhm. 'di ba? Kasi we have different minds, and pag magko-collab man tayo in one project, we should have one goal. Eh kung magkaiba tayo ng goal or iba tayo ng naiisip na mangyayari, hindi kumbaga hindi perfect yung magagawang project. So, Mm-mm. yeah, number one for me is communication talaga when it comes to work. Nagkaroon ba kayo na In terms of, experience na yeah. nagkaroon kayo ng lack of communication sa kawork ninyo tapos nagkaroon ng problema? Sa akin actually, sa work ko, happens all the time. Kasi All the time. malaki kaming company eh. Mhm. Kumbaga, O di wow. sorry, ay ikaw na. Hindi, parang kumbaga, although sinasabi kong importante siya, pero kapag minsan kasi, preoccupied ka eh. Mhm. So parang sa dami ng trabaho mo, nakakalimutan mo nang i-communicate yung mga tasks na kailangan nilang gawin or i-communicate yung mga updates dun sa mga tasks na nangyayari the previous days. So yeah, it always happens in our company. Pero nasosolve naman. Nasosolve naman. Ikaw, Besh? Yes po. Yung mga simpleng, uh, for example, may task nga na kailangan gawin and then hindi kayo nakapag-usap mabuti kung ano yung part na gagawin mo, ano yung part na gagawin ko, parang ganun. So, um, parang at the end, kung i-consolidate na kunwari yung report, Mm. kulang. Kasi sabi mo, ikaw gagawa nito. Hindi Mm. naman pala, parang ganun. So, yung mga Mm. simpleng ganun, happens every time din naman. Mm. Ako din, gano'n experience ko. Ako na, ako naman kasi more on
pag magfo-follow up. Kunwari kapag may sinabi ako sa isang ka-work ko na, eto gagawin mo, i-follow up mo si client. Ito yung pinaka nakakakaba sa'kin kapag included si client. Kasi kung mga ka-work mo lang, pag sa, ano yung tawag dito, uh, Sabagay. pag inside the company Colleagues. lang, ha? Yeah. Internal. Pag yan, Oh. internal. Intern. Thank you for the word. Kalimutan pa yung internal. Inside. Pag pag internal, medyo ano pa naman kaya pang i-handle, kaya pang i-solve. Pero sobrang kaba ko kapag na i-involve na si client na gano'n, na hindi siya na-inform na, kunwari, client, hindi pala kami makakapag-deliver ng ganitong service namin at this time. Madedelay pala kami ng ganitong oras. Ganun. Ay, hindi mo na-communicate kay client. So, syempre, parang bad record yun para sa amin. Ganun. So, very important yun internally and syempre sa mga client natin. No, which is hindi nagampanan ng both sides ni BJ at saka ni um, I think may ganun din, may pagkukulang din si BJ, yung side nila BJ. Sa tingin niyo ba may pagkukulang din sila? Hindi lang sa side nila Denise. Actually, based from dun sa nabasa ko, parang ang pagkukulang lang ni BJ doon is yung um kinonsider niya yung budget ni Dennis Julia. Kasi, di ba parang ang binigay kasi yata niyang budget is more than 1 million. Mm. Parang wala sa budget ni Dennis Julia yun. Parang nasabi na yata ni Dennis Julia na ito lang yung budget niya. Then after that, parang wala na ako nakitang kung ano kasi, wala nang follow-up si BJ na okay, ganito na lang mangyayari, ganito, bawas-bawas ka. Parang wala akong nakita. So parang Mm. yun yung pagkukulang ni BJ doon. Ikaw, Besh? Ako feeling ko, kasi hindi ko na rin, ang dami kasi, so hindi ko na rin binasa yung mga screenshots talaga. Ang buong pinanood ko lang is yung interview ni BJ BJ. kay Kush. Yeah. Mhm. Um, and then, pero may nabasa naman ako dun sa screenshots, may parts lang. Feeling ko meron talaga na Mm. naging ano sila sa communication. Kasi hindi naman sila magli-lead dun sa situation na yun kung nakapag-usap talaga sila ng maayos. Yes, correct. Mm. Yan. Ayun. Ako din parang nagkulang sa confirmation Nagkulang sila dun sa tsaka documentation at tsaka yung pirmahan. Importante yun Yung kapag contract, kumbaga, kapag bago kayo mag-start ng kahit na anong um, business Project. relationship, project, ganyan, collab, ganyan, importante yung may paper, importante yung may pirmado para para alam kung sinong accountable dun sa if ever na magkaroon ng problem. Agree ba kayo? True. Yes. Yeah. Very important yung may documents talaga. Especially for the work ni Besh. Kasi sa kanila talaga, all action should be in contract, di ba? Yes, opo. Tsaka pera yan Kung ako pera True. yun, bakit hindi nila magpipirmahan? Doon din ako parang nako-question ko sila na bakit kaya walang parang contract before the project? Ganun ba talaga kaya? Siguro Siguro- ganun sa kanila. Ganun talaga. Siguro nakasanayan nila na ganun sa other clients nila kasi wala naman silang na-encounter na issues. Kaya parang okay na. So, yun. Or probably, meron silang contract same day ng start. Okay. Pag dumating na, saka magpipirmahan. Ganun. Yeah. Which leads to yung second na ma-share ko na professionalism, yung accountability. Kasi nung nagkaroon na ng problem dun sa lack of communication, parang nagtuturuan na, meron ng blame game kung sino ang accountable. Kaya sila naglabasan ng screenshots because parang they're trying to save themselves. Na parang, hindi, ang may pagkakamali yung other party, hindi kami. Parang ganun, di ba? So, gaano ka-importante sa inyo yung accountability and parang explain further kung ano yung pagkakaintindi niyo dyan.
Yes, Ah, si B True. po. Ay, si A po muna. Kaya sa akin naman, accountability, um, as long as alam mong ikaw yung nasama. I mean, kung sa tingin mo naman, or dun sa situation, alam mong ikaw yung may mali, tanggapin mo na ikaw yung may mali, di ba? Do not clear yourself just to make yourself good, di ba? I mean, pag iisipin mo kasi, yung sa nangyari sa kanilang dalawa, ayaw nilang tanggapin na may pagkakamali sila. Mm. Di ba? Na parang kumbaga, pinpoint nila yung mga pagkakamali sa isa't isa na hindi na nila nakikita yung mga mali nila na nagawa nila. So Mm. for me, um, pag sabi mo kasing accountability, owning your mistakes and knowing that and knowing you anong tawag dito? Know, knowing yourself na meron naman talagang pagkakamali Mm. sa nangyari doon sa situation nila. Ikaw, Agree po. Beth. Ako naman yung And, a-agree. Hindi ko what gusto mo talagang maging accountable kung talagang sincere ka na i-own yung mistake. First, dapat ano mo muna, tingnan mo muna saan ka ba nagkamali muna, syempre. And then, kung nakita mo na kung saan ka na nagkamali, you have to accept it na Mm. buong-buo. Ayun. You have to accept it ng buong-buo para if kung ano man yung action or consequences na kailangan mong harapin or gawin, gagawin mo din ng sincere. Magagawa mo siya ng sincere. Hindi lang yung parang ginawa nila BJ and Denise na, yun nga, parang hindi sila talaga nag-take accountable. Parang kiniklear lang nila yung names nila for Mm. the sake of their image. Diba? Parang, no, ang last pa ata is nag-post si Denise or minention niya na nag-message na siya kay BJ na pero walang reply si BJ, parang ganon. Oo. So parang anong gusto mong sabihin na nag-sorry ka na, yun na yun. Di ba parang ganon? Exactly. Oo. Kasi actually, sa totoo lang, mahirap naman kasi talaga yun kapag nagkamali ka. Tapos, yung pag-accept na nagkamali ka, parang nakakakaba kasi yun eh. Sa workplace, parang, shit, nagkamali ako, nakakakabang umamin. Ganon. Pero sa totoo lang, it will lessen yung yung burden ng company. Kasi pag inamin mo na, pag wala ka ng blame, ang next step na is yung solution na. Kasi ako dati, nung nagsi-start ako, um, gano'n ako, parang tinuturo ko kung sino yung puwede ko ituro. Parang, "Ay hindi ko 'yan work." Gano'n. O kaya, "Ay hindi kasi niya ako in-update." Ganyan. Or hindi niya kasi dinoble check, ganyan. Tapos ko na yung work ko, gano'n. Hanggang sa nakita ko yung mga iba ko ng naging ka-work na kapag gano'n yung nagbe-blame game sila, um, hindi nila tinitake yung accountability. Ang haba nung usapan, nagmi-meeting pa, nagkakaroon pa ng investigation, imbes na sino-solve na yung problem. So, nung natutunan ko yun, kapag nagkamali ako, syempre bago ko aminin, inisip ko muna kung paano ko sosolusyonan para medyo konti lang yung pagalit ng boss. Gano'n yung technique ko. So, pag umamin na ako na, nagkamali ako, hindi ko na-email si client, gano'n. Hindi ko na-email si client, pero tinawagan ko na siya. Parang gano'n. At least na-solve na. Parang, hindi na ako papagalitan. Okay na daw kay client. Parang gano'n. So, pwede naman yung gano'n, 'di ba? Yung take accountability. Pero, syempre, since ikaw yung nagkamali, gawan mo rin ng paraan. Gano'n. Do'n sa context owning naman your nung mistakes. yes. Do'n sa do'n sa kila BJ, ang sinabi kasi ni BJ do'n sa statement niya sa podcast is parang after nung lahat ng nangyari, siyempre kung titingnan mo naman talaga yung nangyari, parang sabihin nating 80% mas dehado talaga si BJ compared sa 20% na medyo dehado din si Denise kasi parang siyempre siguro nag-expect din sila sa part nila na mag-shoot sila with BJ ganyan pero hindi confirm yung budget. Pero 80% makikita mo dehado talaga si BJ kasi sila yung nag-prepare. Siya yung nakiusap sa lahat ng mga tao
para to make it happen. So, syempre, siya yung nag-expect ng sorry from DJ na lang ha, DJ na lang. Kasi ang haba nung Denise, Julie. So, nag-expect siya. So, base dun sa statement niya, hindi nga daw nag-sorry. Parang after nung sa lahat ng nangyari yun, hindi man lang nag-reach out. Ganon. So, kaya parang mas nainis palalo si BJ. Which is, totoo, mas nakakainis yun kapag hindi, pag alam na lahat ng tao na ikaw yung nagkamali, pero ayaw mo pa rin aminin sa sarili mo or tanggapin sa sarili mo na Tapos ikaw ang yung sabi pa niya, nagkamali. hindi naman daw siya yung nakikiusap yung manager. So parang it's like, O manager or ikaw, ano, team mo yan eh. It yes. Diba? reflects her pa din, oo. Yes, it Oo, reflects her kasi siya po. yung siya yung image na papalabas eh. Mm-mm. So, Tama. ayun. So, meron ba kayong i-add na nakita ninyo na parang unprofessional dun sa issue na yun? Ako actually yung name dropping. Kumbaga, Mm. yung sa name dropping naman is yung kay BJ Pascual. Kasi parang kumbaga, tuloy. He can keep the, naman kumbaga yung identity ng tao kung sino yung sinasabi niyang nagkaroon siya ng problema before. Diba usually naman kasi sa showbiz, gano'n naman, di ba? Parang kumbaga, hindi naman nila ilalabas kagad kung sino yun. Sa Mm-mm. kanya kasi talagang diretsahan na sinabi kung sino yun. Di ba? Parang, for me, Linap niya talaga. parang kumbaga, dapat, dapat winay niya muna kung maapektuhan ba siya at maapektuhan ba siya at saka yung party or yung party lang ang maapektuhan. Kaya ang nangyari kasi, both sila naapektuhan dahil ang labas nga nung screenshot is silang dalawa nagkamali. Eh kung hindi na lang siya nag-name drop, edi wala nang naglabasan ng mga screenshots. Hindi na lumaki yung issue, di ba? So for me, it's like professionally, nag-lack siya ng professionalism doon kasi parang nilabas niya yung identity ng client, Mm. which is, di ba parang non-disclosure talaga dapat ang mga clients mo. Hindi niya nga kasi naging client. Parang ako naman ang tingin ko doon is may intention talaga si BJ na sirain. Siyempre ako lang to, parang judgment ko lang to na isirain talaga yung image niya na parang siguro dalawa yung yung intention niya. Siguro pwedeng sirain niya yung name ni DJ ganyan or balaan yung mga ibang uh, mga photographers or ibang mga artist pa na ganito magtrabaho tong si DJ. Ikaw, Besh? At sinangayunan din naman ni Kush yun. Di ba? Parang kumbaga, sinabi ni BJ yung story niya, at sinabi din ni Kush yung story niya about experience with DJ. DJ, yeah. Kasi ano na eh, may pangalan na si BJ eh. Parang para sa akin, kung mas masustainan man yung image niya, as in stain lang yun. Meron na kasi siyang pangalan eh. Meron na siyang Established. napatunayan sa industry. So, kung Oo, masustainan man, parang A-listers ni-risk ang yan. mga Yeah. A-listers ang mga clients niya. Yes. Ikaw, Besh, what can you say about that? Ay, ano lang din, same lang din. Yung making it public, yung name ni nung client niya. Nung making it public, syempre, very unprofessional din yun for me. Nag-cause siya ng sobrang issue nun. Hindi tayo nakapagpasko ng ng matiwasay. Totoo. Kasi ano Nakatambay eh, tayo sa naghintay tayo. Instagram. Oo. na ginulo niya ang social media break ni DJ. Mm-mm. Hindi, pero yun, yung making it public, kung hanggat maaari, kung sana din lang yung mga managers na lang yung nag-usap and then nag nag-ayos internally sa kanila na lang, 'di ba? Kasi lahat naman babalik at babalik dun sa unang sinabi kanina na communication.
lahat naman nadadaan sa maayos na usapan eh. Mm. Ayun. Yun lang. That's And after nun, parang ang nangyari pa, because na-publicize yung pangalan ni DJ, syempre gusto din niyang ipagtanggol yung sarili niya. Parang imbes na na-put to rest na lang yung issue, mas nag-escalate pa siya. Kasi naglabas ng screenshot to, naglabas ng screenshot to. May mga nadamay pang ibang mga tao, ganyan. the Though, syempre public figure naman sila, parang expected, in-expect na yun from them. Ganon. Kaso nga lang, sa kanila mismo, parang mas imbes na mas naayos, parang feeling ko mas gumulo. Ewan ko lang ngayon kasi ang parang pinakalas na sinabi is magkikita sila. Pero, syempre siguro hindi na nila pinablicize or anything. Pero syempre, as tayo, nung sinabi yun ni BJ, yung sinabi, nilabas ni BJ yung issue, atat din tayo. Atat din tayo eh. Ayun. makichismis. So, medyo As a may part, chismosa. oo. So, meron medyo tayong part na may kasalanan din tayo eh. Trinigger din tayo eh. Ganyan. Kumbaga tayo yung hangin dun sa apoy nila. Exactly. Okay. Ikaw naman, Besh, ano yung nakita mong unprofessional dun sa issue? Sa whole issue, Yeah. siguro yung pinakatumatak sa akin, pero hindi na siya yung kila BJ and DJ, yung kay Kush naman, yung sinabi ni Kush Mm-mm. na late si DJ ng 4 hours. hours. Uy, Diba? grabe. Like, Ay, wait lang ha. siguro Kasi 1 hour nasabi ko acceptable pa. Oo. kasi kanina lagi ako late. Hindi ako 4 hours late. Mga 15 minutes lang to 30. Grabe. Hindi ako kasama dyan sa kung anong sasabihin ni ano. Acceptable. May Hindi, ano naman offensive. may 15 minutes tawag dito. Grace period. Grace period. Grace Oh, period. nasa grace Yes. period pa ako. Okay, proceed. So, siguro acceptable pa yung 1 hour, di ba? Mm-mm. Parang 2 hours medyo ka na. 3 hours, 3 to 4 hours, grabe naman na. Parang very unprofessional na yun for me. Very unprofessional na siya. Kasi parang ibig sabihin nun, hindi mo vina-value yung time Mhm. nung ka-work mo and your time as well, syempre. Mhm. So, dapat, kasi sa ating Pinoy, nakakainis lang na until now, 'di ba, meron tayong tinatawag na Filipino time. And syempre, hindi naman ako magmamalinis. May times na nalilate din talaga. Pero sana yun yung maalis natin sa atin na yung Filipino time na sinasabi natin. So, siguro yung sabi ko nga kanina, yung rating ko sa self ko na 6 lang. Mhm. One area of improvement yung yung yun, being on time palagi. Mm. Ano Ano ba yung yung reason niya? re- Bakit siya? Mm. Yes. Pares Ayun ay, lang. okay. Na kwento ata nung kasama niya sa podcast, bakit nga sila late? Or Kasi may naglabas pa ng ng screenshot ng other party naman. Yung kasama Mm. naman na Denise, which is hindi na, parang, yun nga, sobrang daming screenshots, hindi ko na rin nabasa. Pero parang, ang summary ata nun is, na, una na traffic, at hindi naman ata ganun ka-late. Yata. Parang, basta nag-update sila, parang na-late man sila, pero nag-update naman daw. Parang ganun. Sobrang traffic pero daw, kahit na, 'di ganun. ba? Parang Mm. if may commitment ka for this day, Mm-mm. tapos syempre anticipated mo na yung traffic dito. Kung dito man yun sa Manila, anticipated na dapat nila yung traffic, tsaka yung traffic dito sa Manila. And then magbigay sila ng allowance, 'di ba? For their time para kahit may late kaunti, Mm-mm. at least hindi naman yung 4 hours. Kung totoo man na 4 hours, 4 'di ba? hours. Lala nun. Yun nga yung gusto kong sabihin. Na pag dun sa Manila nangyari yun, based naman sila sa Manila, dapat alam nila na traffic Yes. lagi sa Manila. 'Di ba? As a professional person, dapat alam mo kung paano mo
iaayos yung time management ba kumbaga. Mm. Ang nangyari, pag ganun man yung reason niya na dahil na traffic siya or whatever, for me, it's not acceptable at all. Kasi ako nga, for example, ako nanggaling din naman ako sa ibang lugar, but I came on time, di ba? But Mm. bakit ikaw hindi? Parang ganun yung magiging question mo. Yes, Yung agree. Yung sa side ni Kush, parang ako naman, parang hindi ba ako ganun ka-importante? Parang hindi man lang bigyan ng importance yung podcast. Kasi parang feeling mo walang pakialam sa'yo. Siyempre, ang hirap kaya nun na may setup yung podcast niya, 'di ba? Yes, May yun nga setup din ang yung inaano podcast. niya di ba? Parang all set na. And then, parang pinapa-cancel pa ata or reschedule. Tama ba? Yung Or, una, pina-reschedule niya. Tapos nung mangyayari na talaga, yung second na talaga, yun pa yung na-late siya ng 4 hours. Kayo ba, grabe. kung nalilate kayo, ano yung reason ninyo? Kung ba't kayo nalilate? Ako, honestly, honestly, ang sarap matulog. Ala, same tayo, 5 minutes One more pa. slip. Yes, 5 minutes Totoo. pa. Ganyan, oo. Sa Mm. totoo. Ako Pag sa actually, work. pag sa work, pag sa Mm. work, Sa work. usually ako kasi, may times or my days akong nagwo-work from morning until evening. Pag Mm. yun ang schedule ko, dalawang alarm ko, 5 minutes ang difference nila. Pag minsan, napapatay ko silang dalawa, tapos nakakatulog ulit ako. Hanggang sa wala Di ba? na, Sarap, wala di na ba? nag-alarm. Alarm. Na-off Wala na nang pareho. nag-alarm. Tapos bigla-bigla ka na lang nagigising na, ala, malilate na pala. Pero okay lang naman sa work namin, okay lang naman kasi kaming mga managers, over talaga yung oras namin sa usual work Mm. hours kasi usually naman dapat 10 hours lang ang trabaho namin. Pero pag minsan umabot kami ng 12, 14, 16 hours, those Grabe. those hours we can use to cover up for the next days. Kung gusto mong ma-late ng 1 hour, okay lang. Mm, Or gusto mong umuwi ng mas maaga, okay lang din. Kasi wala rin naman kaming overtime pay. Ina-undertime nyo na lang. Ina-offset nyo na lang. Ina-undertime. Pag Mm. minsan ina-undertime, pag minsan nag chill lang sa trabaho para hindi ka maano. Mm. Ako naman, mabibilib kayo sa akin. Kapag bago ako sa isang work, sobrang aga ko. As in, naalala ko nung first 2 years ko dito sa abroad, hindi pa nag-open yung door ng office. Nandoon na ako. For 2 years. wow. 2 years. Pero nung sabi ko, wala na akong gana sa mga taong to, bahala kayo dyan. Yung mga tanang tinatawagan na ako, nasaan ka na? Ganyan. Darating ako, wag kayong atat, ganyan. Ganun na. Ganun din dito sa bago kong work. Ang aga ko nung una. Tapos ngayon na parang late. Tapos ang nirarason ko, which is, ito naman, reasonable naman kasi talaga. Ang mahal ng Uber, kapag yung rush hour, nung before 7 kasi yung work ko. Before 7, ang mahal ng Uber. Pero pag saktong 7, mababa na. So, dun ako, kaya Ah, mga 15 minutes. Kasi dyan lang naman yung work ko eh. Tapos sobrang late ko. Pero alam nyo May ba grace kapag period pa. may grace may period, great yes. beard. Tapos, alam nyo, pero kapag makikipag-meet sa friends or may outing, asahan nyo maaga ako dyan. Ako din. Ako din. Maaga. Napaghahalata ng priorities. Oo. Tapos pag ganyan, ayokong nalilate ako yung parang nahihiya ako sa mga mahihiya ako na maghintay sa akin. May maghihintay sa akin ganun kapag ganyan. Pero kunwari ang maghihintay sa akin si A, ganyan, okay lang yan. Maintindihan na. Kung nakasanayan mo na yung tao. Nakasanay mo na yung tao. Actually, ganoon naman talaga eh. Pag yung nakasanayan mo na yung tao, okay lang yan. Naiintindihan ka nila. Pero pag yung first time na meeting nyo, lagi kang maaga. Ako actually, lagi ako maaga sa lahat ng ginagawa ko. Mm. Whether date, or work, or whatever. Lagi ako maaga kasi ayaw kong nagsasayang ng oras. Mm.
Pero nakakainis maghintay din. Dun sa side ng yung mauuna ka. Pag ikaw nauna, naiinis ka kasi ang tagal. Or mahaba ba Depende sensya din. mo? Depende din. Depende rin kung gaano ka-importante yung imimit mo. Ah, Kung siyempre, ikaw. kung yung, parang kumbaga, hindi naman siya ganun ka-importante, yung gagawin nyo hindi rin masyadong importante. Mabibwisit ka kasi bakit ang tagal-tagal. Eh, Mm. parang kumbaga, maglalakad lang naman kayo. Di ba? Ang tagal naman ito. Or kaya yung maghihintay ka, pero maganda naman yung paghihintayan mo. For example, kunyari ikaw, hihintay kita sa bahay niyo, pero may pagkain, okay lang. Depende sa venue. Depende sa venue. At saka dun sa tao, kung gaano siya, sa tao at saka dun sa reason ba't kayo mag-meet. Mm. Ikaw, Besh. Ako, dati ano naman, wala akong problema naman maghintay kung ako yung maghihintay. Parang very patient naman ako before. Pero staying here sa Manila, mauubos, Busy. mauubos yung pasensya mo. I Travel time mo mean, pa lang eh. oo, tsaka, ewan ko, parang yung patience level ko medyo nabawasan. So, ayoko na rin nag-aantay. Kahit sa Mm. tao, sa work, ganyan, ay Sabi medyo nga nila, madaling mainis. sabi nga nila as you age, yung patience mo din bumababa. Bumababa. Okay, wag na nating paghintayin si Besh. Hindi na paghintayin si Besh. Yung Oh mga my clients gosh. niya dyan, wag nyo na Inaalala ko yung mga Napipindot times si Anger. si Anger na. Okay, inaalala ko yung mga times na pinaghihintay ko siya ng matagal. Sabi niya, ate, okay lang. Pero hindi na yung nagsasalita pagdating. Hindi naman. Hindi, joke Siyempre, lang. pag family, no problem naman. Ay ako Okay. hindi. Pag family, although Basta, importante Mas, sila, pero before kasi parang gano'n, lagi ako nauuna. For example, may pupuntahan, lagi ako nauuna nagpe-prepare kasi nga um, matagal ako mag-prepare. Pero sa tagal ko mag-prepare, mas matagal pa sila kasi ang tagal-tagal nilang maghilata. So, ang nangyayari na is parang binabaliktad ko na yung routine. Mauna na silang gumalaw bago ako gagalaw. mm. Ito. Um, Parang nagpapalate na rin ba kayo? Kasi alam yung imi-meet nyo late. Ganun. yes. 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 Kilala Kunwari, mo na eh. Yung kabisado mo na yung tao kung sinabi niyang 8 pero hindi siya 8 darating. mm, So, alam ko na hindi rin ako 8 darating. mm. Yun. Meron Yes, ako meron mga akong ganun. ganun. Oo, may mga ganun tayong mga kaibigan na, ay, late yan. Alam ko Alam na ko yan. late naman to eh, kaya chill lang ako, hindi ako magmamadali, ganun. Kasi parang True. every time na on time ka, ikaw yung nabubuwisit maghintay. Adi, Mm. pares na lang kayong late. Pero meron din yung mga times na nagpa-late ka na, pero sobrang late pa rin siya. Hindi mo Okay, rin kung ako mapatalo. man yun, eh, pasensya ka na. Kung ako man yun. Parang inisip ko kung ano yun. Meron akong isang tita, meron kaming tita ni Besh. Pag hindi, never pwedeng malate sa kanya. Hindi talaga kami nagpapalate. Mm-mm. Oo. Shout out Pag, po. pagka, pagka sinabi niya ganito tayo magkikita, inuunahan ko siya. Kasi alam ko yung patience niya sa paghihintay, ano. Which is open naman siya doon. Sinasabi naman niya sa amin na, tagal-tagal, ano oras? Ganun. Kaya hindi pwedeng malate. So, alam naman na Si natin. Papa ang ganun sa amin. Hindi ka pwedeng malate. Laging, hindi ka pwede mag-late. Kaya lagi sila nag-aaway ni Mama kasi si Mama, syempre, paganda pa. Tapos, ang mangyayari pa, paunahin niya mag-prepare si Papa. Eh, syempre, mabilis na naman mag-prepare si Papa. May init talaga Balik. yung tao na maghihintay sa kanya, di ba? May mga ganun din talaga. Okay. So, ayun, parang dito sa, kasi ito yung pinaka-unprofessional eh. Pag sa time, parang respect naman sa time, ganyan. Kahit na yung sarili mo, minsan hindi mo rin madisiplina. Diba? Lalo na kung yung sa industry nila kasi sobrang dami nilang ginagawa sa buhay eh. Parang kumbaga Yeah. they allot this particular time for this person only. Pag lumagpas ka na siya dun sa time na yun,
maapektuhan na yung next client, di ba? Exactly. Mm-mm. Which will lead to this is my third, which will lead to the next na unprofessional na nakita ko. Yung sa respect ng resources. Sabihin natin money and resources ng Mm. isang tao dun sa issue na to ha, kasi parang alam naman nila na naka-prepare na. Sinabihan naman sila na kasi ilang oras na lang eh. So aware sila na prepared na lahat. Aware sila kung sino yung mga tao na ine-expect doon, which is yung mga A-lister na stylist, makeup artist, 'di ba? Yun yung mga in-invite. So hindi man lang nila nirespeto yung sa side nila DJ, yung resources, yung mga na-prepare for them. 'Di ba? Siguro ang iniisip niya sa side niya is mas A-lister ako dyan kasi syempre artista. Pero hindi naman siya kilala. Actually, hindi ko nga siya kilala. Maraming hindi may kilala sa kanya kasi, well, sa ano niya, talent niya, okay naman siya. Maganda naman, gusto ko yung mga kanta niya. Nakilala ko siya kasi sa TikTok. Yung mga kanta niya magaganda. Yun, pero nagsisimula pa lang siya. 'Di ba dapat 'pag nagsisimula ka pa, Tama. nagpapa-impress ka muna. Ikaw yung nag-a-adjust, 'di ba? Siya hindi. Ah, 'di ba? Lumaki Ayun. kagad yung tumbal. Mm. Ikaw ano, Besh? Ano, ah, agree. Parang kahit iniisip mo lang, ikaw yung masasayangan. Kasi, hello, prepare sa'yo yung the best in the industry. Oo. 'Di ba? Like, siguro, kung paano bang, parang hindi na-appreciate eh. Pero kung ano, dapat sana grinab niya yung opportunity na yun. Mm. Na, oo, nag-work around na lang sila. Na kung paano, siguro sa costing, sa budget. Kasi alam ko, ano na eh, parang nag-negotiate sila or parang okay na sana eh. Mm. 'Di ba? Sayang yung opportunity lang din. And then, of course, yung resources nga na prepare nila BJ, um, lalo hinighlight niya talagang na the best in the industry yung mga binook nila na Mm. ano. So, True. sayang. Sayang din for DJ. Opportunity yun eh na maka-work, maging dumami yung connections niya. 'Di ba? Network niya, Yung, yes, yung network. So, yun. Yeah. Meron ba Hindi yung niya siguro time? nakita eh. Oo, hindi nila na ano, kasi nga feeling siguro nila sila na yung ano, star. Gano'n. Hindi nila parang Kaya nga. na-foresee na, ito pang mga tao 'to, parang mga big names pala 'tong mga 'to. So, meron bang time sa part ninyo, sa work or sa outside sa work na nasayang yung, um, time, pera, and other resources ninyo because unprofessional yung naka-work ninyo? Sa akin wala. Never. Wala naman. Never na-experience yun kasi napaplano lahat eh when it comes to yung mga events, gano'n. Kailangan Mm. planado lahat. Hindi ka pwede. At saka, hindi kasi ako yung nagko-control nung ano eh, ng finance. So, kailangan lahat talaga ng mga finances. When it comes to finance, dapat naka, naka, naka black and white lahat yung mga yun. Hindi ka pwedeng gumalaw ng wala yun. So, hindi ko na-experience yung nasasayangan sa resources. Okay. Ikaw? Ako, kasi ang ginagawa ko before is nagsa-site survey ako. So, nagsischedule ako sa clients kung kailan sila available for site survey, ganyan. So, meron yung mga moments before na nandun na ako sa site, tapos biglang magka-cancel, like, reschedule. Siyempre, yung travel time mo papunta doon, imbis na allot mo siya sa ibang site na lang. Mm. Sayang, kasi nandun ka na, tapos wala ka palang mapapala. Then, syempre, yung pagod mo rin,
na Mm. magpunta doon. And then, isipin mo na naman saan mo siya isisingit na schedule. So, yun yung experience ko before. At Mm. saka yung gas mo. Yung gas mo ang problema. Yung gas po, libre naman. Libre. Shoulder knee, So, hindi ano. pa. Kaya Yes. pala hindi siya masyado. Pero, Diyan ako Yung na, pagod lang. yung pagod niya, syempre. Ang tawag dito, diyan ako may question. Saan ba yung, paano ba masasabi na parang napaka-unprofessional naman ni client? Parang ano ba yun? benchmark. Oo, benchmark na parang pwede tayong magreklamo as yung tayo yung nagbibigay ng service kay client na nakakainis si client ang unprofessional niya, yung parang ganon. Pero 'di ba tayo kasi parang nasanay tayo na kunwari tayo yung nagbibigay ng product or ng service, parang tayo yung nag-a-adjust, 'di ba? Sa mga clients, sa mga customers, ganyan. Pero saan ba yung masasabi natin na, oops, wait, ang professional ni client, parang ganun. Kailangan natin i-call out na parang ganun. Sa Kasi akin sa yung kanya mga wala siyang magawa eh. Kasi si client na yung nagsabi sa kanya ng schedule kahit na nandoon na siya. Pag sinabi ni client, wala na siyang magagawa, 'di ba? kahit magtatalak ka, wala ka naman Wala. ano Parang magagawa. ikaw pa yung may mali kung ikaw yung nagalit, 'di ba? True. Ako pag yung mga last minute changes sa plans, kasi yun nga, gaya ng sabi ko kanina, pag may events, talagang planado lahat. Hindi mo pwedeng palitan. For me, Pero kasi magkaiba kami ng mindset ng sales manager. Ang sales manager kasi kailangan niyang i-impress Client. yung client. Mhm. Kaya kaya ko naman silang i-impress through my services. Pero pag yung mga last minute na napapalitan yung mga kunyari yung table setup, hindi naman siya ganun kadaling gawin. Kaya parang naiinis ako sa mga ganung bagay. Parang Mm. planado na namin yung table setup. Tapos biglang 2 hours, 3 hours before the event, sabihin nila na, pwede pang palitan yun ng ganito. Gusto daw nilang pumupo together. Like, sabi ko, bakit hindi pa sinabi before nag-set up Mm. ng mga ganito? Kasi mahirap mag-set up ng tables and chairs. Mm. Lalo na pag banquet ka. Kasi marami ka talagang gagawin doon. Hindi mo lang naman ilalapag yung table doon, tapos biglang meron ng cloth yun, meron ng tables ay covers, yung di ba? Ang dami yung pang gagawin. Kaya parang naiinis ako sa mga ganun, yung abrupt changes sa mga plans. Kayo as customer, ganun din ba kayo? The last minute change kayo? Kasi feeling ninyo entitled tayo kasi tayo ang customer, tayong client. Ako Ako no. nahihiya ako. Nahihiya Ako ako no. mag-demand. Parang feeling ko, kunwari sa waiter, kapag sinerve niya na yung pagkain ko, feeling ko tapos na yung work niya doon. Kaya kapag kunwari, kuya, pwede pong pakuha ng parang nakakahiya na mag-utos. Kasi parang feeling mo, hindi siya parts ng trabaho nila. Pero yung mga iba, parang they go beyond sa pag-uutos sa mga, 'di ba? Na Parang parang, very normal lang na kunwari palitan yung order. Di oo, ba? yung ganun. Ay, Ganun, hindi ko okay. kaya yun. Parang, Ang dami ko na na-experience na gano'n. Alam mo yung kinain na yung kalahat, tapos biglang sabi na, hindi naman masarap yung pagkain. Palitan ito. Lo, kinain na. papalitan. Meron pa yung isa. Meron pa kaming isa. Share ko lang. Meron kaming isang guest dito. Umorder. Dun sa menu, nakasulat na doon na crunchy chicken burger. So it Mhm. means that it's deep fried. Diba? So, wala naman siya sinabi dun sa staff ko na hindi siya kumakain ng deep fried food. So, nung sinerve namin, biglang sinabi niya, hindi ako kumakain ng deep fried, pwede bang i-grill niyo? Ha? Di dapat ang in-order niya grill. Bobo ka din eh. Sana. Sabi ko, Diba? bakit ako order Anong ng gagawin? crunchy? Ano gagawin? Sa sobrang visit ko, um, sabi ko, hindi na mapapalitan yan. Sabi mo, order siya ng ito. Mm. Double charge pa Double kaya dun charge. sa kasapan. Hindi mo yung sinabi. Alam mo yung
ilang minutes ang waiting time for the food to be cooked. 25 Mm. minutes. 25 minutes. Bakit within 25 minutes? Hindi mo lang niya naisip na yung crunchy it means deep fried. Wala namang crunchy na grilled eh. Grilled. Hmm. So, Diyos ko. ayun. So, ano kayang limit? Ano yung magsasabi na parang, oops, ano na si client? Yun nga, na never talaga ako naniwala na customer is always right. Never. Customers Kahit has right, but not always right. not Diba? always right. Mali yung mindset nila talaga. Mali yung mais. Kung sino man yung nag-imbento nun, siguro siya yung ano, gusto niya yun. Kasi tingnan mo, sa Denise and BJ na ano, na issue, 'di ba? Doon na ano eh, doon nag-reflect na parang kahit ang client niya is si ano eh, 'di ba? Si DJ, 'di ba? So, canceling canceling at the last minute, hindi talaga maganda. Yan. Parang, oo. Maganda din naman yun na call out dun sa mga customers na or client na ganun yung pag-uugali. 'Di ba? Lalo na malaki yung ginastos niya. Yun nga, siya pa yung nagbayad. Buti na lang, may natawag siya, si Sarah Labati na ano, na para mag-shoot na lang. Hati na lang sila. Pero gumastos pa rin siya na dapat nananahimik na lang sana siya, di ba? Gumastos tuloy siya. Ayun. Kaya, ano rin naman, valid din naman yung buwisit niya kay DJ. Kaya siguro, diname drop na. Anyway, yun nga. Very obvious naman dun sa video na talagang gigil siya. Yeah. Di ba? Talagang diname drop niya. Yun nga, hindi naman tayo laging Kung ikaw rin naman professional siguro sa situation niya, mabibwisit ka rin talaga. Oo. Lalo kung milyon ang nilabas mo, tapos biglang ika-cancel mo lang. Oo. Ako nga, yung 100 lang yung gagalit. Uy, At last saka yung money ko mga- na to. At saka yung mga clients niya siguro before, never did that to him. Diba? Parang, Yes. He is sino ba to? BJ Bakit? Pascual. Tapos gaganunin. Ann Curtis, Sarah Labati, yung mga A-listers ang mga ano niya, tapos biglang kinuha mo, tapos biglang mag-attitude ka ng ganyan. Na parang, uy, Baguhan ka lang. Diba? Pero parang na-question din sila na kasi parang baka tactics daw nila yun. Baka technique, ano ba technique, tactics? Baka parang strategy daw nila yun na parang hindi sila magko-confirm dun sa budget ng client. Di rin nila i-confirm yung budget nila. Para kapag nangyari na yung shoot, dun na parang Bulatan. wala na magagawa si client kasi ando dun na nakaset up na babayaran na nila. Pero parang sa akin, si BJ Pascual yun, parang hindi naman niya siguro sisirain yung pangalan niya, yung Image niya. reputation niya para doon kasi for sure kikita at kikita yun ng ganun din kalaki. And nailabas naman dun sa screenshot na talaga may miscommunication. Hindi talaga yun yung nangyari. Ayun. Yung kanina yung sinasabi ko na parang hindi naman kasi talaga tayo always professional, ganyan. Meron din na pagkakataon na syempre tao lang din tayo nagkakamali, tao lang din tayo nabubwisit, kaya nakakapaglabas ng mga ano sa social media. Pero as much as possible kasi na kung kaya naman natin ba maging professional, lalo na trabaho, career natin, ito yung bread and butter natin, di ba? Ayusin na lang natin na maging professional. O after work, or sa mga hindi work-related, doon na tayo alam mo yun, pakatotoo. Di ba? Okay. So, any additional na na Bakit professionalism? unan? Yun lang yung nakita ko sa kanya. Ikaw, Yun lang din. At saka yung ano lang din, yung making it public nga na talagang iba na yung nagagawa ng social media, exactly. 'di ba? And then meron din talagang two sides of the story. Yun. So siguro as professional chismos, let's Kailangan be marinig yung side responsible ng lang isa. din, 'di ba? Right. Antayin muna natin yung two sides of the story. Yes. Totoo yan. Bago Oo, kasi, mag-judge. 'di ba? Ang tanong, sino mag-i-interview sa kanya? Kanino? Kay DJ? Kay DJ. Wala, Eh, di gumawa ba na nga, lang siya. yes.
Yan yung si Speaking of, kasi 'di ba, ayan na nga, 'di ba nagkaroon na ng conflict pero sabi nga nila na magkikita na lang daw silang dalawa. So parang okay, end of story na 'yan. Pero yung kay Kush at saka kay parang sila DJ. yung talagang DJ. nag-away kasi parang sabi nga nila si DJ hindi niya na mada-down yung career ni BJ because he's already BJ Pascual. Pero si Kush, parang kaya niya, 'di ba? So may kumakalat ngayon na parang teaser ng gagawin bagong kanta ni Denise na parang patama naman kay Kush. So yun, gumawa siya ng platform A. So hindi man siya na-interview, gumawa siya kanta. Pero, question lang Hmm. po. Question lang po. Para sa inyo, mali ba na nag-say lang din si Kush ng experience niya kay Denise, kay DJ, during yung podcast nila ni BJ? Parang, kasi ang binato na agad kay Kush is parang balimbing siya, two-face, dahil na-mention niya na 4 hours late nga si DJ. Parang for me kasi siya yung host ng podcast. So, Mhm. siguro nag-share lang siya nung experience niya. Pero mali ba yun? Parang balimbing na ba yun? For, For me, actually, it depends on how you know the person, di ba? Parang kumbaga, um, tawag dito, ah, baka naman magkakilala si Kush. Kush, at saka si DJ, di ba? So parang kumbaga, on her part, na parang nasabi lang niya yun kasi as a friend, oo nga, no, bakit kaya ganun siya? Parang kumbaga kami ni B, there are some people na pinag-uusapan namin na although hindi naman kami masyadong sikat, hindi naman kami sa ano. Pero may mga tao kami pinag-uusapan na talagang name drop namin yung experience namin sa kanya, ganito, ganito. Ay, hindi pa kami nag-name drop. Nag-share lang kami ng Experience. experience about someone. Pero, ang pagkakamali lang siguro ni Kush doon is yung talagang talagang dinagdagan niya yung alab nung apoy na binubuo ni BJ against DJ. Diba? Pero kung balimbing, I think no, hindi siya balimbing kasi wala naman siyang sinabi against BJ kay DJ. Diba? Ganun naman kasi ang balimbing eh, di ba? Yung you're going on both sides na Mm. may sinabi ka kay BJ, may sinabi ka kay DJ. Wala naman siyang sinabi kay DJ. Sinabi lang niya yung story kay DJ. Ako okay lang sa akin yun. Kasi naging okay lang sa akin yung nai-share niya yun. Okay lang. Hindi ko alam kasi Yeah, but, okay. hindi. Kasi kunwari, iniisip ko kasi, na paano kung kunwari, gusto ko yung, kasi hindi ko naman kasi gusto si, DJ. I mean, hindi ko siya, parang, ano ba siya, parang, not your hindi cup ko, of tea. oo, parang ganon. So, parang sa akin wala lang. Parang okay, at least nakilala natin na mas mabuti yung tao, ganyan. Kasi public figure naman siya. Pero iniisip ko, paano kaya yung mga nilu-look up kong tao? Paano kung si Tony Gonzaga? Kunwari parang sinabi mo na, ay hindi no si Tony na late ngayon for. Parang okay lang din. Parang nagsistate ka lang naman ng fact about that person. And I think there's True. nothing wrong with that. Stating facts Yeah. about the person. Ganon. Ikaw ba? Bakit mo natanong? Ano bang tingin mo doon? Hindi. At yun din, parang for me, It's just hindi that naman siya, na-publicize. oo. Siguro kasi may issue si BJ kay tas parang ang impression na nung mga tao is sinusulsulan pa niya ni Ah, Kush yung Pero for me, parang share lang naman siya ng experience niya. And that's it, 'di ba? Eh, parang normal conversation lang. Hindi niya naman inano na, uy, si nga ganito, nakakainis. Wala namang oo, ganun wala eh, naman. na, oo. Oo. Parang Sinabi shinare lang Parang yung lang niya. sinabi niya lang experience. yun. Very casual Mm-mm. lang. Okay. Pero wait lang ha, kasi, 'di ba,
naglabas ng sama ng loob si Kush, 'di ba? Na parang late nga siya ng 4 hours si DJ. Tapos may isa na naman na parang TikTok na influencer. Naglabas din siya na parang nag-brought up ka ng ganyang issue sa ibang tao. Ikaw nga hindi ka nag-attend ng party ko. Wait lang, sorry, natawa ako sa issue. Ikaw nga hindi ka dumating sa party ko, hindi ka man lang nagsabi na hindi ka pupunta. Ang una, hindi sila close. Pangalawa, parang hindi sila close. Parang na-invite lang siya because gusto siyang maging close, gano'n. At saka pangatlo, hindi naman 'yun parang sobrang exclusive na party, sobrang daming tao, parang gano'n. Mm. So 'yun ini-issue ng isang TikTok influencer. So kayo, kapag ba ano yung masasabi niyo dun na hindi nagsabi si Kush na hindi siya pupunta? Kayo din ako na hindi sila close. Pero kayo, 'pag may in-invite ba kayo na tao na hindi niyo close, parang gusto niyo maging close, ta's 'di siya nag-attend, what will you feel din ba? Medyo natawa din ako dun, pero ako kasi parang wala lang, eh. Parang big deal ba talaga 'to? Natawa ako. May mga tao kasi nakikisawsaw lang dun sa issue para makilala talaga sila Yeah, or that's the first point. kung ano yung pangalan nila. Pero ako kasi, for example, ikaw yung nag-invite and then ako sa Kush, kung hindi naman ako nag-reply sa iyo, then that means no, di ba? Hindi, kunwari nag-confirm ako sa'yo. Nag-confirm ata siya, eh. Nag-confirm si Kush Nag-confirm na ba siya? Pero ang alam ko, nag-update din siya na hindi siya pupunta. Tama hindi, ba? Or no, hindi hindi? at all. Mm. Not at all. Mali na ni Kush yun. Kasi nag-confirm siya eh. Parang Mm. nag-say yes ka na. Then di ka pumunta. So it's Mm. not about professionalism, pero yung kumbaga, ano tawag dito? Ano Manners tawag mo. dito? Yung manners mo Ma- man. Um, Manners. Yes. decency, ano ba? Decency mo. Human Diba decency. na? Nag-say yes ka na eh. Dapat panindigan mo kung ano yung sinabi mo. Diba? Mm. Now, if ever man na ayaw mo pumunta doon, then at least show up and then alis ka na rin lang kaagad kung ayaw mo talagang mag-stay ng matagal. Diba? Ikaw, Besh. Ako naman po, for me, kung hindi siya nag-confirm, automatic na nga sana yun na no. Pero kung nag-confirm siya and then hindi siya pumunta, parang mali din nga ni Kush yun. Kasi syempre, siguro sa events, alam naman natin, binibilang yung mga nag-confirm, di ba? And then may Yeah. payment yan. Mm. So, siguro kahit sabihin natin hindi kalakihan naman yung ano. And then, parang sinasabi pa ni Kush dun na willing siyang bayaran yung kung ano man yung Mm-mm. nagastos ni ano. Pero, nag-confirm ka eh. Dapat, mag, respect mo yung, I mean, parang nagbigay ka ng commitment na pupunta ka. So, gawin mo, 'di ba? Kung hindi man, kung may sudden changes or ano, at least man lang, sana nag-update siya Mm-mm. na, I'm True. sorry, ganyan, na hindi ako makakapunta. Pero, yung isa naman is parang super big deal niya na. So, parang yung mga sumunod na ano, parang ako na yung nahihiya for her. Mm-mm. Parang gano'n, oo. Kaya ako Eh, natawa parang din. feeling ko na gano'n lang yun. Gusto lang niya makilala. Kaya, then, Oo. Parang gusto rin tumaas. niyang ma-in dun sa ano, sa issue. Kaya ako natawa kasi tama naman kayo, may point din naman siya na, yun nga, yung parang respect dun sa nag-invite sa'yo kasi nga meron bayad din yun, ganun. Eh, nag-sorry naman si Kush, pero it's too late. Wala na rin naman magagawa yung sorry niya, di ba? Ganun. True. So, nakakatawa lang kasi parang all of a sudden, biglang 18th birthday niya. Ilang years ago na. Parang gano'n. 2 years ago na 2 years ata. ago na. Tapos Agad. bigla na lang siyang ano, gano'n. So, yun. Susulpot. Mm. Pinaka-last na professionalism is yung nabanggit na commitment. Yun lang yung gusto kong ano, na kapag nag-commit na talaga tayo sa isang work, sa isang client, sa isang kung kanino man, talagang dapat i-deliver natin kung ano yung kinomit natin. 'Di ba? Kung oras man yan, kung service man yan, kung tayo man yung client.
Kasi lahat ng mga tao, lahat ng mga yan, for sure, meron silang inalat na effort, time, resources. Kaya, kailangan yung commitment, i-respect mo yan. Kayo ba? Ako, oo, totoo yan, yung commitment. Kasi, um, hindi lang sa side ng client, pati sa side ng service provider. Kasi, syempre, binabayaran ka eh. Kailangan mong ibigay yung best mo and ibigay kung ano yung worth nung binayaran nila, di ba? So, for example, they paid you 100,000, then you have to work for 100,000. Hindi lang putyo-putyo na trabaho dahil 100,000 lang naman, di ba? Mm. Ikaw, Besh. So commitment, very important siya pag sinasabi nating professionalism. For me, very important siya kasi dun na magre-reflect yung you as a professional, how you work, how you stay committed sa kung ano mang sinasabi mo, for example, sa clients, sa customers, ganyan. So, very important siya talaga. Sabay Hindi. tawa. Hindi. Sino maniniwala sa'yo? Very important talaga. Kasi, at saka idagdag ko lang na i-mention ko lang ulit yung kanina Mm. na dapat i-make sure natin na documented talaga din lahat. Yes. So, yung mga commitments natin, i-make sure din natin na, may written documents na tayo. Hindi lang siya verbal na sinasabi natin and all. Kasi, pagka, yung mga unforeseen situations na hindi natin gusto, and then magkakaturuan, ganyan. So, at least, secure tayo. Na ito lang yung kinumit ko. Kasi sa work ko, may ganun may mga clients na naghahanap ng extra services na wala naman sa contract, ganyan. So, ito, may papakita ka na ito lang po yung napagkasunduan. And then, if gusto nyo po, additional na lang, yung ganun, para maiwasan yung mga conflicts. Totoo yan. Alam mo, totoo yan. Lalo na sa workplace, hindi mo kilala yung mga ka-work mo. Hanggat maaari, liligtas nila yung sarili nila. Tapos, pagka may mga problems na gano'n, so parang sabihin na, ay, hindi naman ako na-inform yan, hindi ako na-email na ganyan. O, at least, meron kang in-email mo sila. Importante na, kung ano man yung na-communicate mo sa kanila verbally, may email ka doon. Ako, yun yung isa sa natutunan ko nung nag-work na ako dito. Kasi iba talaga yung mga ibang ka-work na ililigtas nila yung sarili nila. Papahamak ka nila. Ganon. So, ano mo rin yun, protection mo rin sa sarili mo yun na kahit na ginagawa mo mabuti yung work mo, minsan may mga tao na hindi maayos yung work tapos sa i-blame. At least kapag meron kang magpapakita sa kanila, 'di ba? May mga pirma sila, may mga communication kayo na naka-email or may messages, at least wala na silang masasay, 'di ba? Kapag may sinabi sila sa'yo, binintang sila sa'yo, ganun mo lang yung document. Yeah. Wala ka nang ibang sasabihin, ganyan. Ganito mo lang sila. Ganyan. Ayun. Ako sa totoo lang, ginagawa ko yun. Mm. Mas gusto ko yung nag-uusap tayo through online. Kasi at Mm-mm. least doon na-type mo lahat ng mga gusto mo sabihin, gusto mo ipagawa. Kesa yung nag-usap tayo ng personal na verbal lang tayo nag-uusap. Or calls. Meron, Yeah, meron calls. or calls. Meron at merong tendency na biglang sabi niya, ay, hindi ko sinabi yan. Yes. Kaya mas okay, when it comes to work, gusto ko talaga yung communication through yung type na ginagawa. May history. May Oo. history. Ako pag minsan i-screenshot ko pa. Ako din. Baka burahin nito eh. Oh, ala ko din! Akala ko ako lang yung praning. Ganun ako lagi kapag may sasabihin ako importante. Tapos medyo feeling ko ang mapapahamak yung iba kapag may nagkamali sila. Ay, screenshot ko to. Meron akong folder sa desktop ko ng screenshots. Screenshots. Ako Just in meron din talaga case. ako noon.
Binubura ko na lang pag okay, tapos na yung event, okay na. Ah. Ganun. Ako walang burahan. Just, sa future, in the future. Gano'n. Okay. So, I hope you enjoyed the topic and I just want to ask kung ano yung pinaka-final na takeaway ninyo or masasabi niyo sa mga chatters natin. Sige, ako na lang muna, Besh. Or ikaw na lang kasi ikaw yung guest. Kayo po Ikaw na, muna. ikaw muna. Siya na Ano yung na lang? finale. Yes. Ako, ang gusto ko sabihin dun sa mga clients na you also have to be professional when it comes to dealing with projects. Kasi syempre, kami as service provider, magko-commit kami 100% to what you are paying, di ba? So, huwag tayong masyadong demanding about things kung wala ka namang budget. Kasi feeling ko rin yun din naman yung topic doon sa, I mean, one point of nung pinagawa nila na ito lang yung budget nung isa pero ito yung totoong budget for that demand na hinihingi mo, di ba? Mm-mm. So, being professional din naman yung gano'n na you know the worth of the person you are working with or you are dealing with, di ba? Huwag mong ibaba yung worth ng tao dahil yun lang yung kaya mong ibayad. So, pwede mong pag-usapan yun eh. Pero hindi mo makukuha yung gusto mong mangyari. Kasi nagdedepende ang presyo dun sa mga service provider. Hindi nagdedepende sa iyo as a client. Kasi kung ano lang yung budget mo, yun lang din naman yung gagawin namin. Hindi naman tayo pwedeng 100 yung budget mo, tapos 200 ang bibigay namin, di ba? Hindi Oo. ganun. Dumedepende din talaga yan sa budget. So, that's being part of professionalism. Yung respecting the worth of your service provider. Same as sa aming mga service provider din na we commit 100% to what you are paying for us. And ang gusto ko lang sabihin na pag nabigay mo naman na yung best mo, do not look down on yourself na, nga, bakit ganun yung nangyari? Kahit na nabayaran naman ako ng tama. Siyempre may standard naman tayo when it comes to our job, di ba? Parang kumbaga, ito yung standard mo eh. Pag sinabi mong ito yung presyo mo, at binayaran naman at binigay mo yung best mo, pero para dun sa client, hindi enough, I think you have to make sure na binibigay mo rin naman talaga yung worth nung binabayaran ng client. Diba? Exactly. Mm-mm. Okay, thank you. How about you, Besh? For me, yung final, siguro, when we say professionalism, in relation dun sa issue nila BJ and DJ, for me, yung nakita kong pinaka-important na aspect is yung communication. So, syempre, as a professional, dapat talagang nag-uusap sila and then nagkakaintindihan. And then, dapat lahat ng persons involved dun sa project is informed din. So, kahit na dalawang tao lang yung nag-uusap sa dalawang parties, I believe na dapat lahat pa rin ng persons na magiging involved dun sa project is informed dun sa Good point. And then, second is siguro yung taking accountability. So, as I've mentioned kanina na parang siguro dapat i-take note nila yung first is tingnan nila saan ba mag-reflect muna sila. Mag-reflect muna tayo kung saan ba tayo nagkamali. Kung meron ba talaga tayong pagkakamali. And then, intindihin muna natin, mag-reflect muna tayo. Then, let's accept na meron talaga. And then, kung may consequences man nga yung nagawa natin or may kailangan tayong gawing action, gawin natin with sincerity. Hindi yung nangyari kila BJ and DJ na Just for the sake. parang yes. Yeah, for cleanly. Yes. And then, finally, siguro yung being committed sa work na ginagawa mo. So, being professional
dapat committed ka talaga sa ginagawa mo kasi hindi hindi mo din siya magagawa ng maayos kung hindi ka naman fully committed din sa task mo, 'di ba? And then parang ang hirap maging professional kung hindi ka nga fully committed, like parang kahit na sabihin mong um, paano ba? Basta ayun, basta dapat fully committed ka kasi may incorporate mo yung pagiging professional doon. So, yun lang po. Ayun. Super agree ako sa mga sinabi ninyong dalawa. And para meron lang akong last note na sa lahat, kasi we are living in the very modern, meron na yung social media, ganyan. So, sa lahat ng mga mangyayari, if kaya nyo namang yung mga disputes, yung mga conflicts, kung kaya nyo naman na ayusin, hindi sa social media, gawin nyo na lang. And once na nilabas ninyo, please naman, don't expect naman na kami ay magiging professional na, na parang na Diba? hahayaan na lang namin yun. Siyempre, kailangan din namin ng update. So, I'm speaking Yes. for the professional chismosa. Siyempre, di ba? Pero, hindi. Kidding aside, kung kaya naman yung mga conflicts and disputes, privately ayusin na lang privately. Ayun. Parang hindi na masyadong maraming nadadamay na tao. Ganon. Pero sa lahat naman ng mga napapublicize na mga issues, syempre tayong mga consumers ng mga issues na to, syempre pwedeng okay for fun gamitin natin, pero at the end of the day, kung ano man yung lessons na pwede nating makuha from it, kunin natin, 'di ba? Maging aral sa atin. Ayun lang. So again, thank you so much, Besh, Thank for you po saying for yes to us for the having. second time. Of Thank you course, so hindi to much. last Actually, time. kayo nga po yung nag-yes sa akin. Okay. Siyempre, Para, always kami para magbigay nai-imagine, sa'yo. para nai-imagine ko yung sinabi mo kay ate, ate, parang gusto mong pag-usapan itong topic na to. Ay, hindi naman. Ay, Ako hindi ko naman, po ako alam naman. yung topic. Tapos, Ay, di man na. hindi niya alam. Hindi mo din alam, di ba? Hindi ko rin alam. Okay, so, going back, ayun. So, Happy New Year! So, sa next time na pagkikita natin or pag-guest mo dito, tatanungin ka ulit namin kung anong news sa'yo. Sana may sagot ka na. Yes, so, third Ayan. time. Yes, I'll be Yes. back. Third time. Yeah. Yes, sure. Ah, Ayan. Yes. And thank baka you din, nasa A. season 8 siya. Baka nasa season 8 siya kasi ang season 8 natin kabang-abang. Surprise! Kabang-abang. Hi! Okay, ayan. Yes. Exciting, Maraming exciting. salamat, Thank Besh. you po Kasi again for having me. we always want to share or we always want to hear the thoughts of our chatters din naman. And alam naman namin ikaw isa ka sa mga avid listeners. Wow! Yeah. Pag traffic sa More Manila. hopefully, chatters to come. Sa sobrang hopefully traffic we sa will Manila, see. natatapos na yung ano natin. Yung- Mga season per season. Oo. Sabi, Actually. sabi ni Besh, ito lang yung podcast na 1 oras. Kaya dapat tama-tama to sa Hindi traffic na. naman. Ayan. Yeah. Thank Okay, you. maraming Thank you po salamat. ulit. And then, sana, yun nga, third time ulit. Sure. Third, fourth. Yun. Yes. Baka ikaw na yung regular dito. Oo nga. Nako. Kasama si Oo. Sir Nick. Kasama si Sir, yung mga regular. Oo. Mga Ay, oo nga guest pala, na reminder ano. ko lang sa mga chatters, kung hindi nyo pa na-check yung Ask Aiko, check nyo na. Sa episode 2 natin, episode 2, I think, episode 2. Check nyo na lang yung link nyo dun. Episode 2 or 3 or 4. Basta check nyo na lang. Episode Ano na 3, siya, yes. gumagana na siya. So, kailangan nyo nang subukan kasi yung application na yun, yung AI app na yun is for the Filipinos. Yes. It was designed for the Filipinos. Yes. And gaya nga ng sabi ni PE, kung gusto niyo pang mapakinggan ang aming mga past episodes, please follow our social medias. Please follow us in Facebook, TikTok, and Spotify, the Group Chat Podcast by ABC, and of course here in our YouTube channel,
the Group Chat Podcast with ABC. Yes. Ah. Ayan. Thank you, Chatters. Thank Thank you, you. Bea. Thank you, Thank you, Thank you Ted. po. Kay. Thank you, chatters. And thank you po, A and B. Nox. Bye! Bye. Bye! Ayan. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.